Sa politika ng Pilipinas, walang permanente, kundi ang interes. At habang papalapit ang 2028, dalawang pangalan ang unti-unting lumulutang bilang posibleng magbanggaan, Sara Duterte at Martin Romualdez. Isang laban ng dalawang makapangyarihang pamilya, dalawang ambisyon, at dalawang magkaibang imahe sa publiko. Noong 2022, nagsimula silang magkasama sa ilalim ng tinaguriang Uniteam. Pero hindi nagtagal, nasira ang alyansa. Naging lantad ang bangayan ng Marcos at Duterte camps. At ngayon, malinaw na hindi nakakampi si Sara at Martin, kundi magiging magkalaban. Si Sara Duterte, anak ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay may malakas na hatak sa masa. Sa Mindanao, solid pa rin ang kanyang base. Kilala siya sa kanyang matapang na imahe at kahit anong issue ang ibato sa kanya, nananatili siyang mataas sa survey. Para sa ilan, siya ang natural na frontrunner sa 2028. Samantala si Martin Romualdez, pinsan ni Pangulong Bongbong Marcos, ay matagal nang inihahanda ng kanilang kampo bilang political successor. Malakas ang kanyang impluensya sa Kongreso at malapit siya sa mga business elites. Para sa Marcos camp, si Romualdez ang pinaka-loyal at pinaka-natural na ipanlalaban. Pero dito pumapasok ang malaking hadlang, ang flood control scandal. Sa mga investigasyon, ilang kontratista ang nagsiwalat ng umano'y kickbacks at ghost projects sa ilalim ng flood control program. At sa gitna ng kontrobersya, lumabas ang pangalan ni Martin Romualdez. Dahil dito, napilitan siyang magbitiw bilang speaker ng Kamara. Isang dagok sa kanyang political image. At para sa publiko, nag-iwan ito ng tanong, kung ngayon pa lang may bahid na ng korupsyon, paano pa kung maging presidente? Kung haharapin ni Romualdez si Sara Duterte sa 2028, magiging malinaw ang narrative. Sara Duterte, populist, matapang, may masa support. Martin Romualdez, elitista, political machinery ng Marcos, pero may mabigat na baggage ng flood control issue. Sa ganitong sitwasyon, magiging laban ng tiwala ng masa laban sa makinarya ng politika. Ang tanong, sino ang papanigan ng bayan? Si Sara Duterte na umaasa sa lakas ng pangalan ng kanyang pamilya at personal na tatag? O si Martin Romualdez na pilit babawiin ang tiwala ng publiko matapos madawit sa kontrobersyal na flood control projects? Isang bagay ang malinaw, ang halalan sa 2028 ay magiging labanan hindi lang ng pangalan, kundi ng tiwala at kredibilidad. Kung nagustuhan ninyo ang analysis na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe para sa mas malalim na usapan tungkol sa mga maiinit na issue sa politika ng Pilipinas